So yun, what's up mga bro, for today's video maglilinis tayo ng ating power tools mga bro. Alright mga bro, so ipapakita ko sa inyo mga bro yung power tools ko na pang-cutting natin ng plywood. Hindi naman po ito circular saw, so iba tong nabili ko mga bro. Alright, parang laruan lang siya pero pwede siya gamitin sa plywood, sa tiles, sa mga lahat ng pang-cutting mga bro. Papakita ko sa inyo mga. Ito yung nabili ko sa Lazada, ito mga bro. So kailangan nating linisin yung mga power tools natin habang wala pa tayong ginagawa. Alright mga bro, para alam natin kung alin yung sira or pwede pa. So ito mga bro, ito yung nabili kong pang-cutting ng plywood. May tatlong talim po ito. Alright mga bro, so ito ko sa inyo. Shape na shape siyang gamitin mga bro, kasi hindi ito bumababa hanggat hindi mo may pinipisil sa gilid kagaya nito. Ito yung pinakalock niya. Alright, bago to bababa. Pag hindi mo siya pisilin, hindi siya bababa. Kaya shape na shape siya. Alright mga bro, ito yung lock niya. Pag pinisil mo to, pwede mo siya itulak. Ito. Yan, kung makikita mo mga bro, ito shape na shape siya. Ito yung pang-cutting ng plywood mga bro. Ito sa plywood, pang plywood ito. So tatlong tatlong kasama niyang pang-cutting, pang-package. Isang package na ito, may pang tiles, may pang bakal. So itong kalimitan ginagamit ko pang plywood. Alright mga bro, so kaya ko naman siya pinapakita ngayon gawa nung lilinisin ko siya. Alright, ito yung kahon niya. Ayan, napaganda. So bali sa package niya may tatlo siyang talim. Ayan o bro, ito yung pambakal. Ayan, ito yung pan-tiles. So pagpalit-palitin lang siya dito mga bro. Alright mga bro, so kasi ang gamit kasi nito mga bro, pwede mo siya i-diretso, pwede siyang diretsong pag ganon, pwede siyang pag ganon. So bali pwede siyang may design na pang-cutting na ganon, hindi kagaya ng circular saw. So si circular saw maganda naman siya. Ang circular saw talaga maganda talaga gamitin, pero depende din sa brand mga bro. Ito hindi to circular saw, to siya, ayan, roto racer. So ayan, ito yung nabili ko. So bukod sa maliit, hindi siya mabigat, pang-cutting natin mga bro, tsaka shape na shape. Alright mga bro, so ayan. So ito yung niya, ito yung mga lock niya. Ito, nagkaroon lang tayo ng time na buklatin natin to kasi lilinisin natin at nag-i-inventory ako sa material, sa mga power tools ko mga bro. Ayan, ito yung pangbukas niya dito. Ito Allen wrench yan. So kailangan ko lang siyang linisin. Ito yung hose na pangdugsong niya dito sa ilalim. Pangdugsong sa ilalim. Ayan, dito yan siya nilalagay. Ayan. Pag kinating mo to, dito lalabas yung alikabok niya dito sa dulo. Kaya shape siya, hindi mo malalanghap yung alikabok na ito mga bro. So alright mga bro, so roto, ano ba tawag to? Roto racer saw. Shape na shape na gamitin to mga bro. Baka naman. So lilinisin natin to mga bro. Obligado natin linisin to kasi ito yung napapakinabangan natin. Dito tayo kumikita once na may makuha tayong kontrata. Alright mga bro, so ito yung on off niya. Ang kagandahan lang on off nito mga bro, yung on off nito,
hindi kagaya ng sa circular saw, meron siyang stopper. Kumbaga, kung ipindutin mo yung stopper, puro lang siya ikot. Alright mga bro, hanggat hindi mo siya pindutin uli, hindi siya mamamatay. Ito, walang stopper to mga bro, diretso to, walang stopper. Kailangan mo siya talagang pigilan, kaya safe na safe siya. Alright, once na mabitawan mo, automatic talaga siya off. Alright mga bro, so yan yung kagandahan nitong Rotoracer saw. So lilinisan natin siya. Isa to sa power tools natin mga bro. Marami pa akong power tools diyan na kailangan natin i-inventory talaga. Alright mga bro, so kailangan natin tong alagaan para meron tayong magamit ulit. So yan mga bro, isa tong plywood pang cutting sa tiles, pwede rin ito sa bakal, pwede rin ito mga bro. So depende na po sa inyo kung gagamitin niyo siya para doon. So ito yung lagayan niya. Kailangan natin linisin, buminaw. Ito maganda yung lagayan niya mga bro, kaya safe na safe siya. Wag na wag po pabayaan yung power tools natin mga bro, kasi dyan tayo kumikita. Alright mga bro, so yun po yung for today's video natin mga bro. Ini-explain ko lang yung sa rotor saw ko, kasi magkaiba naman po yung circular saw at rotor saw. Alright mga bro, so let's go. Kung kayo naman ay magdi-DIY lang kayo sa bahay mga bro, so magdi-DIY lang kayo, pwede na to. Hindi na kailangan yung circular saw. Ito pwede na to pag sa pambahay lang, kasi ito heavy duty din po ito mga bro. Alright, so sa pambahay lang pwede na ito, hindi na kailangan circular saw. Alright mga bro, ayan, so babalik na natin siya dito. Yung mga nagdi-DIY, pwede nyo na itong bilhin. Pwede na kayong bumili pala, hindi ko pala binibinta to. Hindi na kailangan yung circular saw pag nagdi-DIY lang naman kayo. Pero pag halimbawang halimbawang nangungontrata po kayo, pwede na bumili na kayo ng circular saw or ito din.
Thank you, man. Bye-bye.